Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katugtungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Biyernes, adlaw stong balaang bata Senyor Santo Niño, pitsa 14 sa buwan sa Nobyembre, tuig 2025. Mga itag dispensa nga dugay ta nakasugod, doon na tayo mga kakuliang teknikal diri sa ato ang studio. Sa ngahan sa akong partner si Attorney John Destacamento, ako si Malu Inocando Tabar, uban nimi hangtod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dito maglangan ato ding dawaton ang atong latest weather update. Gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Manny John Agbay, maayong buntag. Yes, may buntag sad ma'am og simuhang mga sukintig paminaw. Mao na to ang latest weather update para karong adlaw. Sa pagkakaroon ng Intertropical Convergence Zone ang mao gyapon nakapekto dinhi sa Visayas, dito sa Mindanao ug sa Palawan. Ug gawas aning ITCZ, wala kita na monitor or nakita nga LPA or bagyo nga either nasa sulod o gawas sa par. Ug para sa tuwang forecast weather condition sa sunod na 24 oras, ang tibok Metro Cebu lakip na ang tibok probinsya Sugbo nabing bahin sa Visayas kay makasnati og madag-umon nga kalangitan nga mga katag-katag na mapulan og mga panundong kilat gumikan aning Intertropical Convergence Zone. Og sa pagkaron as of 8 AM ganiha naka-issue tag heavy rainfall yellow warning dinhi sa may tibok probinsya sa Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte o tibok probinsya sa Bohol o sa Cebu. Pasabot aning yellow warning, posible ang mga flash flood dinhi sa may low-lying areas o mga landslide sa mga mountainous areas. Ug para sa kahimtang sa tong hangin ug kadagatan, ang tibok Visayas kay makasinati og hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin nga nagagikan sa aming silangan ngadto na sa amianan din ang balod sa tong kadagatan malinawon ngadto na sa kasarangan ng mga pagbalod. Gawas na lang kun mga thunderstorm sa dagat. Posible kini makamugna og mga dagkong pagbalod tungod aning kalit nga pag-uro sa kusog nga hangin. Dinhi sa Subo ang atong kadagatan nitaob ganing alas 4:51 sa kadlawon ug mohunas kini unya alauna 11 sa udto. Temperatura sa Subo karong adlaw mo range sa 25 to 30 degrees Celsius. Ang atong haring adlaw ni silang ganing alas 5:39 sa buntag ug mosaf kini karong alas 5:18 sa hapon. Atong oras alas 8:18 na sa kabuntagon. Ug malang ka natong latest with update, ikan diri sa Pag-asa kini si Maria Nagbay. May mundo og happy Friday. Sir Manny John. Yes sir, ayos ma'am. Yeah, good morning sir. Sir, katong atong nasinati ka ganina nga pag-uwan, medyo kusog-kusog to. Unsay hinungdan and how many man sad to nga gidaghanon sa uwan nga gibubo sa Metro Cebu? So karon ma'am no, ang nakaapekto karon sa tibok Metro Cebu o tibok probinsya sa Sugbo kay kaning Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Niya ato ang ulan na record na 24-hour rainfall, meaning sugod gahapon sa buntag hangtod karong buntaga alas 8 kay naka-record tag 10.6 mm na 24-hour rainfall. Is that enough to cause heavy flooding, sir? 10.4 sa niya, 10.6 ma'am ang 24-hour rainfall pero ganyan alas 8 naka-record tag 4.6 nga millimeter nga ulan na within 3 hours.
Okay, so kusog-kusog na siya or daghan-daghan na siya enough to Kuwan, cause ma'am. flooding, no? Yes, ma'am. Moderate lang ni siya nga ulan, ma'am. Okay. Thank you, Sir Manny John Agbay. Og maayong buntag yung tanan din sa pag-asa Mactan. Yes, ma'am. Okay. Mao gato si Sir Manny John Agbay sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Cebu City eyes relief for Tino hit business firms. Sa super balita sa Sunstar, pari gipatay giingong naghikog. Sa The Freeman, MCWD board faces vacancies after resignation and invalid appointment. Sa Banat News, sa The Freeman, naluwas gikan sa landslide tungod sa buslot sa atop, murag bahaw sad ni, kay murag Nobyembre 13 pa ni kagahapon pa ni nga front page. Sa Philippine Daily Inquirer, Enrile dies at 101 from martial law to Marcos 2.0. Sa Philippine Star, no Merry Christmas for flood culprits, says BBM. Sa Manila Bulletin, farewell Manong Johnny. Ug sa Tempo, CIDG files raps versus Barzaga. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik ato ipadangat kaninyo atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, karon sa itong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntaga, supply sa tubig sa syudad sa Mandawi wa pa hingpit na balik gikan sa pag-igo ni Bagyong Tino. Tungod niini ang syudad nangandam o nagpadayon sa pagrasyon og tubig. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. Nagpadayon ang pagrasyon sa tubig sa mga naapektuhang lugar sa Bagyong Tino sa Dakbayan sa Mandawi. Matud ni Buddy Alin Ibanez, ang pangu sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga moabot na sa 99% nga nabalik ang kuryente sa Mandawi. Apan aduna gihapon pipila ka barangay ang wala pay supply sa tubig sama na lang sa barangay Umapad ug Paknaan. O dili lang ang syudad hasta sa kato ang BFP ug nasa tay mga private partners na uban nag-volunteer na sa gikuha sa syudad para matabag deliver tubig. Sa tabang sa mga barangay, aduna legitino nga mga lugar o komunidad kung asa ipahigayon ang pagrasyon sa tubig matag adlaw. Itong gitan-aw ron is na uban area nga kailangan once a day, na uban twice a day. Depende ra gyud na siya sa atong natan-aw kay na may ubang areas good nga nanay agas. Pero na si uban maski nanay agas mo lagi na hinay. Ang provider sa tubig sa Mandawi, ang Metropolitan Cebu Water District kon MCWD, aduna usab pipila ka barangay nga adunay kaugalingon nga water system. Sa update sa MCWD kagahapon, moabot na sa 76% nga nabalik ang ilang water production. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, tanang pampublikong tunghaan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nakapahigayo nag face-to-face classes. Kinibisan pa man og adunay upat ka mga tunghaan ang nakaangkon og kadaot tungod sa Bagyong Tino.
Ang kasayuran, ihatod ni Crystal Joy Pelerca. Upat ka mga tunghaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang natala sa DepEd Lapu-Lapu City Division nga nakaangkon og minimal damages human mikuso-kuso ang bagyong Tino ni adtong Nobyembre 4. Sa Look National High School, may nabuak nga bildo sa usa ka building. May mga nangaguba usab nga gutter og kisame sa Tungasan Elementary School, samtang gutter usab ang naguba sa Soong Elementary School. Dugang paniana, adunay usa ka classroom sa Punta Inganyo Elementary School ang kinahanglang i-demolish human natumbahan og dakong kahoy. Apan taliwa ni ini, balik na sa face-to-face classes ang mga tinun-an kagahapong adlaw, human sa pila ka semana nga nag-modular learning tungod sa nasinating linog ug mga bagyo. Kini tungod kay nakita sa lokal nga kagamhanan og sa DepEd Lapu-Lapu City Division nga luwas na ang mga tunghaan para sa mga tinun-an ug mga magtutudlo. Gani sa pagbalik sa mga tinun-an kagahapong adlaw, gisugdan dayon ang duha ka adlaw nga third periodical test. Matod ni Dr. Marilyn Andales, ang Schools Division Superintendent sa DepEd Lapu-Lapu City Division, nga kinahanglan na nga mag-exam tungod kay niadtong buwan sa Oktubre pa unta ang schedule niini, apan sunod-sunod ang pagsuspenso sa klase tungod sa mga katalagman. Noon po pwede nga atong isakripisyo nga ari sila sa eskwelahan. Mahadlok po taan na. We're just very happy nga katong paglinog wala gyud nga nakalas no nga mga kinabuhi sa kabataan. Ikumpirmar ni Dr. Andales nga tanan mga public schools ang nakapahigayon og face-to-face classes kagahapong adlaw. Tungod kay gipangitaan og paagi sa mga school heads sa mga apektadong mga tunghaan nga adunay magamit nga mga classrooms aron makaeskwela ang ilang mga tinun-an. Lakip usab sa napangitaan og paagi ang Science and Technology Education Center Constec nga una nang nihangyo ngadto ni Mayor Cindy Chan nga di sa unta magklase tungod kay wa pa sila'y kuryente og tubig. As per advice nga for classrooms nga katong dark, so nara may mga other classrooms kay not necessarily man pod nga ang whole population of the school nga moadto, it can be arranged man pod kay especially examination. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Mga supermarket sa Sugbo mituman sa price freeze nga mo'y direktiba sa Department of Trade and Industry kun DTI. May pahinumdum ang kalihim sa ubang mga dagkong tindahan nga ipabilin sa suggested retail price ang mga palaliton. Ang kasayuran ni hatun ni Gia Navarro. May pahigayon og inspeksyon ng Department of Trade and Industry sa mga supermarket sa grocery sa Sugbo aron pagsusi sa presyo sa mga nag-unang palaliton karon. Mismong si Secretary Cristina Aldeguer Roque ang nagpakisusi sa matag section kung nasulod ba sa suggested retail price ang mga gipamaligya. Kadaghanan sa mga presyo sa mga nagunang palaliton gikan sa dilata hangtod sa Noche Buena products nituman usab sa gitakdan niya nga SRP gikan sa DTI. Subay kini sa gipatumang price freeze sulod lang sa 60 ka adlaw lukop nasod pinasubay sa mga lagda gikan sa Price Act. Although may mga ibang items na nagtaas ng presyo, marami pa pong items ang hindi nagtaas. Let's say like sa ham, halos lahat ng ham nag-maintain ng price nila. Meron din ibang brand nag-increase ng konti. Pero most within the range lang po yan ng 1 to 6%. Pero karamihan po are the same price set by the DTI upon the instructions of the President na dapat wala po tayong price increase for basic necessities and prime commodities. Hinungdan nga lakip sa gipangsusi ni Roque ang mga supermarkets dinhi sa Sugbo human nga niaguman sa syudad ug kalungsuran ang grabing krisis tungod sa linog ug bagyo. Pangsusiyon usab sa ubang team ang lain pang mga dagkong tindahan sa bambayan sa nasod. Actually, araw-araw po chine-check ito because in DTI, meron po tayong department that solely does this one. Ito lang po ang ginagawa ng department na yon. Actually, that's the Consumer Protection and Fair Trade Department. Yun lang po ang ginagawa nila to check the prices of basic necessities and prime commodities. Duman sa DTI ang mga kadagkuan sa ubang supermarkets nga tumanon sa kanunay ang price freeze hangtod nga malibkas kini sa gobyerno. Aron masiguro nga ana sa saktong presyo ang matag palaliton, i-check lang sa website sa DTI o di baka sa ilang social media pages. The DTI will really enforce the rule of law sa kanila. So depende po sa violation nila, doon po natin malalaman kung ano pong parusa ipapataw sa kanila. But definitely there will be. CCTN News.
Sa laing bahin, Presidente Bongbong Marcos Jr. naninguhang mapriso ang tanang mga nalambigit sa flood control scandal sa dili pa ang adlaw sa Pasko. 37 ka mga tao ang posibleng mapasakaan og kaso subay sa nagpadayong investigasyon. Ang kasayuran ay hatod ni Gian Navarro. Dili gyud Mary ang Pasko alang sa mga politiko ug ubang nalambigit sa Ghost Flood Control Project Sky. Mapriso gyud sila sa ding matugay. Kini ang nimong pasalig dala ng pahimangno ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karong adlaw human mihatag sa nimong kalambuan sa nagpadayong investigasyon bahin niini. Mato di Marcos Jr. nga pasakaan nila og kasong kriminal ug administratiba ang dili mo menos sa 37 ka mga taong nalambigit sa mong iskandalo pinagi sa pagpatuman sa questionableng infrastructure projects. Langguban kini sa mga magbabalaod, kontraktor ug ubang government officials diin posible silang madakpan og mapriso sa dili pa ang adlaw sa Pasko. Kaya sinabi ko, napakahalaga yung sumbong sa Pangulo dahil marami kaming nakukuhang impormasyon dyan. So, pagpatuloy ninyo yung inyong pagsumbong. At bigyan nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin, para kasuhan kahit sino. Wala naman, walang immune dito walang exempted dito sa mga investigasyon na ito. Nganlan mismo sa presidente sa maabot pang panahon ang mga nalambigit sa flood control scandal sa higayong pasakaan na nila og kaso. Apan, matud pa, wala siyang listahan si kanhi House Speaker Martin Romualdez kay kinahanlan pa kining pamatud-an inay nga mutuo sa mga huhungihong. I don't think so because the only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know. No, with the Speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. Nakabawi na ang Malacañang og kapin 18 bilyones pesos ka kantidad sa mga kaptangan gikan sa mga nalambigit sa korupsyon. Maong naninguha ang gobyerno nga mabalik pa sa ilaha ang dugang pang mga nawalang pondo pinagi sa multang ipahamtang pagbawi sa dugang pang assets ug daghan pa. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, kontrobersyal nga pari na palgang patay og samdan sa liog sulod sa iyang kondominium diha sa barangay Mabolo ning syudad sa Sugbo niadtong Miyerkules sa buntag. Ang kapulisan mipalawom silang investigasyon aron pagsusi kung aduna bay foul play sa maong kamatayon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Napalga na lang sa maran sa liog o ganaligo na sa iyang kaugalingong dugo ang 68 anyos nga pari sa sulod sa iyang lawak sa Kundo Unit sa Barangay Mabulo sa syudad sa Sugbo. Alas 10:40 kagahapon sa buntag. Ang biktima giilang nga si Decoroso Urban Olmilia, kasamtangan nga nagpuyo sa St. Teresa Child of Jesus Parish sa Barangay Lahog sa Dakbayan, Sugbo. Unang nakadawat og tawag sa telepono ang Mabulo Police Station nga dunay tao nga sa maran sa sulod sa lawak sa usa ka Kundo Unit sa Barangay Mabulo nga unang gituan nga nagkutlo sa kinabuhi. Daling miresponde ang mga personel sa Mabulo Police Station nagilang naabtan ang biktima nga naghigda na sa sofa nga nagbanaw ang dugo sa salog nga dunay dakong samad sa liog gamit ang kutsilyo. Nanawagdayon og medical personnel ang kapulisan sa Mabulo apan sa paghiling sa lawas niini wala na kini vital sign o gidala sa pribadong tambalanan didto siya gideklara nga patay. Ang kapulisan sa Mabulo sa pagpangulo sa hipin ini nga si Police Major Eric Hingoyon mipalawom karon sa investigasyon kung wala bay foul play ang kamatayon sa biktimang pari. Doon na nagipaubos sa investigasyon nga duha ka personalidad nga naa silang kustodiya. Miso sinausab sila sa mga kuha sa CCTV camera sa sulod sa kondominium alang sa pagpalig-on sa investigasyon kung kini gituyo ba sa pagpatay. Ang 25 anyos nga babae nga kauban sa kondominium sa biktima ang ikinakdang ipaubos usab sa investigasyon aron masayran unsa gyud ang nahitabo. Si Father Olmilia na destino sa lungsod sa Daan Bantayan sulod sa unong katuig sa St. Teresa Child of Jesus Parish sa Barangay Lahog, Kanduman sa sulod sa Mandaue, San Nicolas Parish ug ang katapusan nga iyang gidumala nga simbahan mao ang San Fernando El Rey Parish sa lungsod sa Diluan.
Butuan. Nahimong kontrobersyal ang mga pari human na bilanggo sa Kanduman Police Station tungod sa ang pagdapat sa 15 anyos nga anak sa iyang kusinira sa simbahan itong Disyembre 26, 2018. Nasuko matod pa ang mga pari sa diha wala mapakaon sa mata ang iyang iro nga labrador nga tungod ani iya kining gidapatan og dili lang matod pa kini makausag gihimo sa mga pari. Si Father Olmilia gikiha sa inahan sa kadapasan sa Republic Act 7610 kon Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Gipaabot pa ang igsuon ini nga tua sa kauluhan aron ipaubos sa autopsya ang patayng lawas ni Father Olmilia. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao katong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Ug inyo katong nakita ang uban niining kagahapon sa mga balita sa Sayre 47. Mubalik ta karong taud-taud alang sa paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear, so fast. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Atong sugda na itong paghisgot-hisgot, pinaagi usab sa pagpahibaw, no? But I'm sure ang uban nakibaw na ni. Sa pagpanaw sa usa sa mga inilang political figures diri sa Pilipinas, si Juan Ponce Enrile, kinsa visible kaayo, no? Ang public political figure in the 20th and 21st century. Ni panaw kini sa edad nga 101. O niya, ang iyahang
ang iyahang life was also marked by his political alliances with the Marcoses, no, the Ferdinand Marcos Sr., and the ascension to the presidency of the former president's son and namesake nga si Bongbong Marcos or Ferdinand Marcos Jr. Gipahibaw ang kamatayon ni Enrile sa iyang anak nga si Katrina sa usa ka pamahayag nga nag-ingon nga, "It is with profound love and gratitude that my father, Juan Ponce Enrile, peacefully returned to his creator on November 13, 2025 at 4:21 p.m., surrounded by our family in the comfort of our home. It was his heartfelt wish to take his final rest at home with his family by his side. We were blessed to honor that wish and to be with him in those sacred final moments." Ang pamilyang Enrile nanawagan karon og privacy samtang sila nagbangutan og pagpasidungog usab sa iyahang handumanan. Gibili ni ini ang iyang asawa nga si Cristina Castañer ug iyang duha ka anak nga sila si Jack ug Katrina, 8 ka mga apo ug 5 ka great-grandchildren. Arita sa laing hisgutanan, ubay-ubay murag puros nasyonal ang atong topic ron apan kagahapon daghan ang mga reaksyon, lain-lain ang reaksyon, depende na sad kung asa ka nakapusta, kung kinsa imong gibutaran pagka last election, kung padayon pa ba kang nibilib aning gobernoha or nasagmuyo ka. So ubay-ubay no ang mga reaksyon. Nga naman tungod kay kagahapon, ang presidente personal gyud nga niluwat og pamahayag og iyang giingon sa report ni Gia Navarro kaganina, dili kuno Merry Christmas para sa di mo menos 37 ka mga tao nga nalambigit sa flood control scandal. Lakip na niini ang pila ka mga magmabalaod as far as the president is concerned. Matod sa presidente, kuno sila risuhon, they will not have a Merry Christmas. Matod ni Marcos, sigurado siya niini human usab sa conclusion sa investigations nga gipahigayon kabahin sa pagpangurakot sa multi-billion peso flood control projects. Si Marcos nagdumili sa paghatag og kompletong listahan sa mga pangani atong iyang gituuhan nga prisuhon. Apan lakipsad sa nakapasakas kilay sa mga tao ug sa iyahang mga supporters and bashers, depende again, is ang iyang igagaw nga si kanhi Speaker Martin Romualdez wa nalakip ni ini. Kanina sa iyahang pamahayag niingon siya at least not as of yet. So, sa usa ka press briefing, si Presidente Marcos nihatag og paghulagway sa kung unsay nahimo sa gobyerno o basang pamunuan sukad niya gibulgar ang mga irregularities sa flood mitigation project sa iyang State of the Nation address ni atong Hulyo 28. Siya nihimo sa bag-ong mga pahimangno batok sa tanan nga nalambigit ni ini. Niingon si Marcos nga everyone who colluded in this corruption scandal, these shameless people who steal the people's money, your days of enjoying yourselves are over and we will go after you. Matod sa presidente, ang unang batch of case referrals nga gihatag sa Independent Commission for Infrastructure, kun ICI, transmitted to the Office of the Ombudsman, naglambigit kini sa 37 ka mga individual. Lakip na niini mga magbabalaod, mga kanhi opisyal, mga kasamtangang opisyal sa Department of Public Works and Highways kon DPWH ug mga kontraktor. Lakip niini, mao sila si Senator Joel Villanueva ug Jinggoy Estrada ang niresign nga kongresista, representante sa Ako Bicol nga si Zaldico, kanhi House Appropriations Chair former Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy ug ang Commission and Audit Commissioner nga si Mario Lipana. Of course, apil sad sa maong listahan ang mga opisyales ug mga empleyado sa DPWH. Sa diyang gipangutana nga si Romualdez nga matud pa nalambigit nga nakadawat og minilyon nga kickback, wa man giapil ingon ang presidente nga ang ebidensya batok sa iyang igagaw nagikan kasagaran sa Senate Blue Ribbon Committee hearings dili igo aron pag-build up og kaso nga makapada niya ngadto sa bilangguan. Mao to nga ingon siya nga with the speaker, no, not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. Matod sa presidente, dili sila mapasakag kaso for optics lang.
mupasaka sila kaso aron mabutang sa bilangguan ang mga kinahanglang patubagon nga mga tao. Ang publiko giawhag usab sa presidente nga tungod kay daghan namang yung nagsigpaningil ani, ikulong ang dapat ikulong baya kuno. Ingon ang presidente nga tagaan yun sila og dugang higayon sa pag-imbestigar o pagpalapad sa ilahang investigasyon aron sigurado yun airtight ang kaso. Ingon siya daghan mag-suggestions kinsa pay pasakaan. We are fine with that. Provide us with the evidence and we will file cases against them. Giauhag sa presidente ang publiko nga padayong mopada og mga report sa mga questionable flood control ug infrastructure projects ngadto sa sumbong sa Pangulo website aron magsilbing dugang ebidensya sa paggukod sa maong kaso. Matod sa presidente, why immune o why exempt sa investigations. So deng gipangutana kung bukas ba siya sa idea nga si Ko himuong state witness, ang presidente ni ingon that option is always there except for those who are the most guilty. So deng gipangutana kung iya bang gikonsiderar si Ko as most guilty. Ingon ang presidente, if I answer it, people say that I have him prejudged. Let the courts do their work. Let the judges do their work. So ato ning atangan, kung maabtan ba gyud, tinuod ba gyud nga nay mapriso, kay kabaw mo gyud ang kasuhon pa man di na diha dakop dayon. But sige lang, para nako at least nilihok, at least na ay movement ba, na ay kanang progress. Aron usab kanang manubag ang kinahanglang manubag. We have always been very consistent. Bisan pag sa gunsunan ta dirig mga kalamidad, ang importante nagpabilin og di gyud kalimtan sa mga tao nga kinahanglang motubag ang angay manubag, kinahanglang magbayad ang angay magbayad, kinahanglang mabilanggo ang katong mga dunay kalambigitan. Arita sa dugang paghisgot-hisgot kay ubay-ubay ni atong topic ron, puros nasyonal. Ari na punta sa idol ni Rodel, Senador Bato de la Rosa. Anong daw ko ning Senator Bato de la Rosa ni katong paggadakop ni former President Duterte, ningon man siya willing siya muuban dito. Apan karon si Senator Ronald Bato de la Rosa pinaagi siyang legal counsel ni hangyo karon sa Korte Suprema nga muluwat og temporary restraining order kun TRO or writ of preliminary injunction batok sa gikataho nga arrest warrant nga giluwatan batok kaniya sa International Criminal Court kun ICC. Sa manifestation with a reiterative prayer, ang kampo ni De La Rosa ni hangyo sa pagluwat og temporary restraining order aron matud pa kapugnan ang gobyerno sa pagpatuman, sa pag-coordinate, sa pag-facilitate, sa pagpatuman ni ining bisan unsa nga ICC warrant, red notice, or surrender request. Iya siyang giauhag nga kapugnan ang gobyerno sa paghatag og logistical, financial, or protective assistance ngadto sa mga ICC witness pinaagi sa Witness Protection Program or susama mga buhatan, and from transmitting any ICC-related communication through diplomatic or law enforcement channels pending the final resolution of his case. So, unsa kay nahitabo no? What happened? Unsay nausab? What changed? Kay dili man ni siya ingon ani before. I remember there was a time nga kanang kuan kay siya kanang vocal kay siya nga willing gyud siya muuban ni Tatay Digong ngadto sa bilangguan sa ICC. So kining petition gigamit niyang basihan ang public statement ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ni adtong Nobyembre 8 atol sa usa ka radio interview dihang siya mibutyag on good authority matud pa nga ang ICC aduna nay giluwatan nga warrant of arrest batok ni De La Rosa subay usab sa anti-drug campaign sa administrasyong Duterte. Si De La Rosa ikataho nga nagatubang og kasong crimes against humanity tungod sa iyang pagserbisyo isip PNP chief ug chief implementer sa drug war sukad sa tuig 2016 ngadto sa tuig 2018. Apan ang Department of Justice, DOJ, may butyag nga wa pa sila kakitag kopya sa bisan unsa nga warrant ug karon ilasang gi-take into account ang pending legal petitions before the Supreme Court. Ang Department of Justice sa sayong bahin ni konsidera og duha ka mga
option, no? Kung ang ICC muluwat og warrant of arrest batok ni De La Rosa, pilian nila ang usa extradition or voluntary surrender. Si Chief State Counsel Dennis Arvin Chan niingon, ang pag-surrender mo ay pinaka-paspas nga option. Yang gitumbok nga ang Pilipinas kinahanglang mo comply kung dunay warrant nga luwatan ng ICC base sa principle of reciprocity while carefully weighing legal and diplomatic implications. Ang Department of the Interior and local government sa sayong bahin niingon, wala pa'y red notice nga giluwatan batok nga De La Rosa subay usab sa gitumbok nga ICC arrest warrant. The Department of Foreign Affairs and the Philippine Embassy in The Hague have also not received any warrant or related documents. So, I guess nausab ang tono, no, ni Bato de la Rosa tungod kay karon ni dangop naman siya sa korte. Niingon man to siya sa sayong bahin nga willing siyang muuban ni Duterte. Niingon gito siya, I am ready to join Duterte. Pero karon unsa man ka? Di na dai siguro kaay ni siya ready. Kay I just forgot the date but kay numdum ko pagawas aning balita nga naa March 12 di ay kung gipangita gyud karon March 12 2025 niingon siya, I am ready to join the old man hoping that they would allow me to take care of him. March 12 2025 murag karon pa maning tuiga senador. Niingon kang andam kang mukuyog sa kanhi presidente sa tinguha nga tugutan ka nga muatiman niya. Unya March 12, 2025, less than a year. Nausab na kay murag nagpatabang na ka ngadto sa Korte Suprema nga pugnan ang bisan unsa nga warrant. So kinsa na malay mo atiman ngadto sa kanhi presidente if di nimo dayonon ang imuhang tinguha nga mukuyog ka, di ba? Unya, ug mukuyog sad ka, diha ra ba to'y pamahayag sad si Senator Robin Padilla kaniadto nga andam sad siyang muuban. March 30, 2023, niingon siya kung huhulihin nila si Bato, isama nyo na ako. Dahil isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa drug war. So, kung madayon ni, kay lamning gipamahayag kaniadto, posible sa di ay nga kuan kanang daghan mo magkuyog mo dito. So mao na no, labi pa karon nga internet era na ta. Dili gyud kaayo lisod ipangita og mga kuan, mga kasayuran sama ni ini kay inyo man ning giluwat gyud nga pamahayag kaniadto. So maunay kuan, maunay nakaapan karong panahon na kay kaniadto pwede magkanang tabi-tabi ra, chessmes ra, radyo baktas ra, pero karon daghan na kay tag makuha nga resibo diha sa internet ug sa Facebook, sa social media. Mo nang uban nga mag-careful gyud sa inyong mga pamahayag ug sa inyong mga binuhatan kay moabot ang panahon mabalikan ra sad gyud mo. Unya ari na punta kay gamay lang tag oras ni tingog ang Korte Suprema. Ang Korte Suprema ni basura sa petisyon nga gisangat sa pipila ka mga grupo sa mga vloggers nga nagtinguhang pugnan ang Kongreso nga mo require sa ilang pagtambong sa mga legislative inquiry over their social media posts. Ang pamahayag sa Korte Suprema, kining maong lakang ang pag-imbitar sa mga vloggers sa Kongreso does not infringe on their right to free speech. Sa 31 kapahina nga desisyon nga giandam ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, the High Tribunal held that merely inviting ang pag-imbitar sa mga vlogger isip resource persons wala kuno matud pa nakalapas sa ilahang freedom of expression. Ang Korte Suprema mi-affirm usab sa authority sa Kongreso sa pagpasar og mga balaod nga musilot sa bisan unsang matang sa mga kaning pamahayag nga dili protektado ubos sa konstitusyon, lakip na ni adtong mga pamahayag nga matud pa maka-cause og kagubot
ilahang quote is that including those forms of speech that bring about a general disorder that threatens the state with a clear and present danger. Certainly, the legislative branch cannot be expected to remain idle in light of such a substantial threat, particularly when they are expressly mandated to formulate measures to counteract the same. So matud pa ang legislative branch, dili mahimong magtungok lang, magtanga lang kung doon na mga hulga tungod kay lakip sad sa ilahang mandato, ilahang trabaho ang paghimo og mga balaod nga musupak usab o musugat ni anang mga hulga sa estado. Ang kaso nito mao gikan sab sa petisyon nga gisangat sa 17 ka mga vloggers nga giimbitar sa pagtambong sa congressional inquiry kabahin ni adtong pagkuyanap o pagproliferate, pagkatap, pagdaghan ni ining disinformation online sa sayong bahin ni ining tuiga. Ilahang gilakip si kanhi Anti-Insurgency Task Force spokesperson Lorraine Badoy Partosa and former Palace Press Secretary Beatriz Cruz Angeles. Sa pagpangayog injunctive relief gikan sa Korte Suprema, ang social media personalities ni pasangil kang former Surigao del Norte Representative Ace Barbers, House of Representatives and their joint committees on public order and safety, information and communications technology, and public information of gravely abusing their discretion when the lawmakers invited them as resource speakers in a legislative inquiry. Niadtong Desyembre, sa milabay tuig, Desyembre 4, si Barbers may padangat og privileged speech o gitumbok ni ining grupo sa mga individual, isip trolls and mga malisyosong vloggers, ug siya misaad nga iya gyud ning aksyonan kining maong mga trolls o malisyoso nga vloggers. Sa samang buwan, pipila usab ka mga magbabalaod ang nidusog resolusyon nag-authorize sa House Tri-Committee to conduct a joint inquiry in aid of legislation sa pagkuyanap ni ining pag-post og mga malisyoso og mga bakak nga mga content sa nagkadaiyang social media platforms. Kanumduman, giimbitar ang maong mga petitioners sa pagtambong sa joint inquiry ni atong Pebrero 5 apan tulo lang ang nito nga. Ang uban ng dusog excuse letters, ang uban ni question sa legalidad sa maong proseso. Maong gipadagaan sila show cause orders. Unya ang uban sab wa gihapon ni tambong sa third hearing. Sa pagpasakan ining kaso ngadto sa Korte Suprema, gitumbok sa mga petitioners nga doon na kunoy grave abuse of discretion sa diyang gihulga matud pa ang free exercise of speech, of expression, and of the press sa maong mga petitioner. O niya, wa man, dili man, ingon man ang Korte Suprema nga, dili gyud kuno, ang maong lakang wa kuno nag-curtail or nag-regulate sa freedom of expression. Wala kuno'y leg to stand on. No restraint on the freedom of expression could trigger its application. Para gatumbok sad sa korte nga doon ako na yung mga instances nga medyo harsh or derogatory ang some members of the House maong na effectively demean some of the invited resource speakers. But notwithstanding, albeit it is not the province of the court nga mga saba or modisiplina sa mga sakop sa Kongreso, we find it apropos in line with our mandate as guardians of people's rights to remind that resource speakers are not only guaranteed their constitutional rights during inquiries in aid of legislation, they also deserve a reasonable expectation that the legislators conducting the inquiries will accord them courtesy and respect befitting that of any dignified human being. Sakto pod ang Korte Suprema, patas ra pod. Pero at the end of the day, wala gid dawat wa nang nakasugakod ang inyong kaso, mao nang ato yung ipatigbabaw ang kamatuoran o responsibilidad sa atong mga post. Yawa naman tay oras, ato'y padangat ang giandam ni Tatay Dodong ang iyang pulong o kinabuhi. Ang pulong mo
sa dalan ko. Ang Ginoo mo ay tinugdanan sa tanang mga mayong butang. Busa na kayong yun kita nga kung wa ang Ginoo, wa kay mahimong nga mayong nga ang tao. Dili yun mayong ibuwag sa tao ang iyang kaugalingon sa Ginoo kay ang paghimo nini delikado ang imong kinabuhi. Ang sanga kung walay punuan, dili yun makapamunga. Kay anha man makuha sa tanan niyang gikinanglan ang sanga sa punuan. Iuno sa nini ang kalimigitan sa tao sa Ginoo kaysa panultiun 3:5 ato sa 6 ng ingon man. Salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing ayaw gyud pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Kinanglan nga bugos sa tibok natong kasing-kasing atong ihatag ang pagsalig sa Ginoo. Siya ang atong magbubuhat, usa siya ang nasayon kung unsay mayon natong buhaton. Mga igsoon, mao kini ang pulong na naghatag og giya sa atong kinabuhi. Magambok kita. Dagitong amahan, pinagi si mong pulong na mugna ang tanang butang dinhi sa kalibutan. Bukha ang among mga mata sa kamaturan, nga way kapuslanan ang among mga kinabuhi kung wala ka. Pusa ihatag kanamo kini kanimo. Imo kami, buhata ang imong kabubuton. Amen. Ang samahan sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Dayan, Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. Ato mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, nagdiri sa studio, si Ferdy. Salamat sa iyong pagpakig-uban. Sangan sa akong partner nga si Attorney John Destacamento, ako niyang alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar, wishing you all a blessed weekend. Magkita niyo balik sunod simana sa atong programang Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. God bless us all.